Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong likod, Mike Padua. At ito na naman tayo sa ating update sa bagyong si Bising. In-upgrade na po ito bilang isang typhoon. At pumasok na rin ng Philippine Air Responsibility kaninang umaga. So, kaya may local name na po tayo. At ito po ay para sa ngayong araw na ito ng Biyernes ng gabi. Ika-16 ng buwan ng Abril. At itong Tagalog version ay pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Medyo meron tayong bad news na yon dahil po ang tracking po ng mga computer models ay medyo nagbabago na yon. Particularly po yung pinaka-reliable po, yung European model, yung ECMWF, medyo po pinapatama na yon sa Catanduanes and dadaan po sa may coastal areas po ng Caramuan Peninsula. So, pwedeng tamaan din po ang Carcitorena. Gayon din po ang Siruma based sa tracking na yun ng ECMWF model. While the rest of the model ay nasa dagat pa rin, pero nag-shift po sila lahat papuntang west or left of the dating forecast track for the past few days. Ito po ay dahil po sa hindi masyado malakas yung frontal system na darating at dahil niyan yung high pressure ay medyo lalakas ng bagya. At may pinapakita din landfall yung European model sa may kaligitnaan po ng Luzon. Somewhere near Baler. Okay? So, namimili ko po ang buong Luzon. Hindi lang man po ang Bicol region at Eastern Visayas, pati na rin po ang Central at Northern Luzon. Hindi rin natin alisin ang probability po ang Metro Manila maapekto na rin po itong bagyong ito. So, let's all be prepared. Particularly, meron na lang po tayong 3 to 4 days. Okay, although ang 3 to 4 days ay medyo mababa pa ang percentage ng probability, nasa up to 55%, third day, fourth day nasa 40%, and yung fifth day ay nasa 30% ang probability. So mag-ingat po tayo at maghanda dahil may kombinasyon po ito ng storm surge, malakas na hangin, grabing ulan kasi mukhang magiging near super typhoon po siya pagdating niya po malapit po dito sa Bicol. At lalo na po pag, although hihina po siya bago dumating ng Luzon, kung masusunod po yung European model. So, meron po tayong 24 hours para malaman kung talaga ito na yung track niya dahil po nagfa-fluctuate pa rin yung European model, lalo na yung 3, 4, at 5th day ng forecast. But yung 24 to 48 hours ay medyo nag-agree lahat ang computer models, although may mga distansya sila sa kada track nila, okay? So, ito yung GraphSat, still the same. Dito yung trough, nakaka-affect po ng Visayas at Mindanao at mag-worsen yan in the next few days dahil po pag lapit-lapit po nitong tinatawag nating outer rain bands itong bagyong ito. At yung northeasterly ay natili pa rin dito sa Bicol, Samar, Quezon. Ito po yung ating fast animation. So, yan po, kinakita po ninyo ang pag-develop po ng kanyang mata, although cloud-covered pa po. Baka bukas lalabas yung mata niya. At ang bilis ng kanyang intensification. Kagabi, severe tropical storm pa lamang. Ngayon po, category 2 typhoon na po siya. Yung hangin ay nasa 165 kilometro bawat oras. At ito ay bumilis yung kanyang pagkilos. Nasa 17 kilometro bawat oras patungong west-northwest. At kung ito yung zoom in satellite animation, makikita nyo dito yung paglabas unti-unti ng kanyang mata. So, it's a sign na lumalakas po itong bagyong ito. Pagdaan nga po malapit sa Bicol, inaasahan po pwede umabot po ng 220 km bawat oras malapit sa kanyang mata. So, near super typhoon po yan. Kasi 240 sa 1 minute average in super typhoon. Although ang pag-asa, pag ang 10 minute average sila, 220, super typhoon na po yan. Okay? So, ito po ang medyo kukos ng threat sa atin ngayon. Itong bagyong ito. Umaabot po hanggang 865 kilometro ang kanyang diametro, yung kanyang rain bands. Okay? While yung hangin po ay umaabot po ng nasa yung hangin na 55 kph. Okay? Yung tropical depression force winds ay umaabot po ng 900 kilometro ang kanyang diametro. Okay? At kung titingnan natin yung ating tracking kanina, ay medyo nag-shift nga po ang tracking natin. At makita po dito ay medyo hagip na po ang
ang Bicol region ng bugso ng hangin na 75 hanggang 100 kilometro bawat oras. Iyan po ang bugso ng hangin sa loob ng 3 segundo. So, delikado po yan. Tsaka magkakaroon ng mga pagbabaha, landslide, flash floods dahil po sa mga malakas na ulan na dala nito. Yung ulan niya malapit sa mata niya at sa may circulation niya ay pwedeng umawat po ng 600 kilometro. Ang 600 milimetro po ang bigat ng kanyang ulan sa loob ng 24 oras. So, kung itong bagyong ito ay hindi siya liliit, ay delikado po. At ito pang medyo masakit sa bagyong ito dahil pagdating niya ng Lunes hanggang mag-umpisa muna ng Linggo, okay? Lunes, Martes, Miyerkules ay babagal po siya habang dumadaan malapit sa Kabikulan. So, what will be the effect? Anong magiging epekto yun sa atin? Mas tatagal po yung mga pag-ulan. So, delikado mag-overflow ang rivers, delikado magkaroon ng mga flash floods, okay? And also, yung mga storm surge ay makaka-affecto po sa coastales po ng Bicol region. So, mag-ingat po tayo. Let's be prepared. Kahit na mag-shift siya pataas, meron epekto yan sa mga ulan at konting hangin. Let's hope and pray na sana mag-shift ka agad pataas para hindi tayo makaka-experience ng grabing hangin. Ulan lang, okay? So, antabayan po natin. So, ito po yung area of uncertainty. Kitang-kita po ninyo, captured na po ang buong Luzon. Kasama po ang portion ng Mindoro dahil po nagbabago po ang tracking niya. Okay? And focus muna tayo sa 48-hour forecast. So, makikita nyo dito sa 48-hour. Ito ang medyo malaki na ang probability na dyan siya dadaan. Pero dito, hindi natin alam kung mag-north siya o papasok po sa Luzon o dadaan ng Bicol. Medyo nakakatakot, okay? So, kailangan po tayo maghanda dito sa system na ito. Ito naman po ang ating Asian agencies. So, mapapansin nyo yung kanyang track kahapon. Kahapon po ay, kung mapapansin ninyo, halos yung track nila pag ganito Pag ganito. But look what happened na yun. Medyo nag-veer po siya towards the left or towards the west. At yung track natin, similar po dito sa Central Weather Bureau of Taiwan at yung China Meteorological Agency o Beijing. Ang Hong Kong Observatory ay nag-shift na rin papuntang northwest. While the rest, including Pag-asa and Joint Typhoon Warning Center, Japan Meteorological Agency ay still to the right of the track. But kung matutuloy po yung tracking ng ECMWF na sana hindi, mag-shift po ito lahat na forecast ng mga agencies. Okay? Ito po yung global models. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Ito po yung European model na bigla-bigla nag-shift po puntang Bicol dahil po medyo mahina yung dadaang trough sa taas, yung deep low ng frontal system, yung kanyang shear line, hindi masyado makakasira doon sa range. So, delikado po ang Kabikulan. Ang track niya, based yung kanina, ay similar po kay Ulysses. So, medyo mapiligroso po itong system na ito. And take note po, mabagal yung pagkikilos niya dito. Okay? Monday po ito Tuesday, ito Wednesday. So, ano yung epekto sa Kabikulan? Medyo nakakaawa po dahil kakaranas po tayo ng grabing ulan. Okay? Posibleng magkaroon ng mga flash floods, pagbabaha, storm surge, malakas na hangin na pwedeng umabot ng 150 pataas based sa nakita natin sa wind forecast ng European model. Ang partido pwedeng umabot ng 150 pataas ang bugso ng hangin. At yung nilabas kaninang alas 2, kasi ito yung alas 8, yung auxiliary forecast ng European model, mukhang Catanduanes ang landfall. So, hopefully magbago pa po tomorrow morning and lalo na sa hapon, bukas ng hapon, ang kanyang track. But, gaya ng sinabi ko kanina, focus lang po tayo dito sa 48-hour forecast dahil iyan po ang medyo mataas na masyado ang probability except for this one, napakalaki ng uncertainty. So, hindi pa natin alam kung saan talaga siya pupunta. So, ang track natin ay medyo nandito since pumapanig tayo sa ECMWF dahil magaling po itong model na ito sa nakalipas na mga bagyo in the past. So, let's hope and pray na mag-shift na po ang tracking ng European model.
At bukas po, pagbalik natin, bukas ng gabi ay hopefully may good news. Okay? At either way, kailangan po tayo maghanda. Kasi kahit na hindi naman po tatama si Bicol, dadaan lang siya ng 200 kilometers away, still may effect po yan sa atin. Dahil medyo malaki po ang kanyang rain circulation. At lumalaki rin yung kanyang wind area. 400 kilometers yung kanyang wind area. Okay, the radius, 400 kilometers yung radius ng wind na 55 kph na bugso o sustained, I mean. And then yung storm surge din, pwede umabot ng 2 hanggang 3 meters. Okay, so antabayan po ninyo ang latest bukas po ng gabi. At tayo muna magpapaalam mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua. Stay safe always. Be #WeatherWiser, #TyphoonWiser. Let's all pray hard na itong system na ito ay magbalik sa kanyang northward track. Dahil po, delikado po ang Region Bicol, ang Eastern Visayas, as well as Luzon kung masusunod po yung tracking ng European model. So, malalaman ulit natin yan bukas po ng gabi. So, maraming salamat po. Good evening sa inyong lahat. At Diyos mabalos po sa inyong lahat. At God bless po.